Ano bang masasabi ninyo dito sa proposal na ito ni Senator Jingoy Estrada? Well, the letters of the proposal po, no, medyo mahabang discussion pa po, no? But as to the act of proposing such, no, medyo appreciated po natin, no, sapagkat alam po natin ano, na napakalaking issue niyan eh, no, very no, drastic, no, sabihin na po natin na ganoon po, no, yung aking magiging description, no, diyan sa proposal ni Senator Estrada, diba? And of course, dahil nga drastic ito, diba, medyo maraming magre-react, no, at mapag-uusapan, no. So that's the beauty of this action, ano, by Secretary Angara, Senator Estrada, di ba? Magkakaroon po ng matalas, no, I hope, no, matalas, no, malalim na discourse, no, na usapin, ano, na usapan, ano, tungkol po diyan, ano, sa education sector. And this will put, no, the education issues, no, education concerns, no, ng ating mga mamayan, no, into the center of discussions po in national level. Kaya maganda po ito. But as an educator po, Sir Benjo, how would you assess the senior high school program po ng ating pamahalaan? Kasi sabi nga, ginawa ito para sumabay tayo sa international standards. And of course, may prepare na din yung ating mga mag-aaral to get employment after ng kanilang pagtatapos sa senior high school. Opo. May pangatlo yan, Ma'am Weng, no? Ang pangatlo po dyan ay para daw maging maging college ready, no, yung preparation sa kolehiyo. So tatlo basically, no, yung layunin po ng ating K-12 program nung nilalako ito ng gobyerno sa ating mga mamamayan, in which na-convince, no, nung ating executive, no, yung legislatura, di ba? Kaya pinasa po ito, no, napaka kumbaga great majority po ito, if I'm not mistaken, sa 10 lamang o less than 10, no, sa lower house ang kumontra, no, dito sa panukala na K-12 program, no. So the rest ay pumabot, no. So tatlo, no, yung binanggit po ninyo, no, yung para daw makaagapay tayo sa international standard, no, that's one. Padalawa, no, and of course yung global competitiveness, no, that's one. Pangalawa po, no, yung employability nung dapat job ready na, no, yung ating mga graduate, no, ng K-12 program, especially yung nandun sa TVL, because that's the that's the purpose, no, yung TVL pagka-graduate ng grade 12, marunong na sila, no, pwede na silang kumuha ng trabaho at sila ay skills wise sila ay employable na, no. Pangatlo, no, yun nga po yung preparation sa college, di ba? So lahat po ng tatlo na yan ay pag inassess po natin, hindi po nakuha, no, yung mga layunin, no. So kaya po naman, no, medyo sabihin na po natin, no, medyo malakas, no, yung pagkadismaya, mataas yung level ng pagkadismaya ng ating mga kababayan, especially yung ating mga magulang, no, dito sa K-12 program. At ito pong mga ganito pong panukala ni Senator Jingoy, no, this is I would say popular, no, among our citizens po, no. But of course hindi naman tayo magbe-base sa popularity lang, no, ng isang issue, no. Kinakailangan po natin itong tasahin, ano. And I believe po, no, marami po tayo mga experts, no, in education, ano. And even, no, some lawmakers po na nandyan sa Education Committee, no, in both houses of Congress na pwede pong makapagbigay ng kanilang mga opinion dito, no, at para po natin makita, no. But yes, ma'am, no, I agree, no, doon po sa naging assessment, even Senator Estrada, at pinatutunayan po ito ng mga lumabas ng mga scientific, ng mga studies, no, as to the kumbaga itong epektibo ba o hindi, no, itong K-12, no. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.